Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Merong espesyal na katangian ang punyal na ito sa mga sakop ng dilim. Pauwi na rin naman ako, iyo. Ito na nga lang ang natitira sa aking mga panindang sitaw. Baka kako gusto nyo bilhin nyo na lang. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ibabahagi ko lang itong karanasan ni Tio Abner sa aswang. Nadala-dala pa rin niya ang alaala at sugat na dulot nito hanggang sa pagtanda. Nakatira kami sa isang tahimik na baryo sa Mindanao. Wala masyadong taong naninirahan that time. Meron ngunit ang lalayo ng distansya. Makahoy ang buong paligid, ang iyong madadaanan at malalawak ang talahiban. Noong elementarya pa kami ng pinsan ko, grade 5 hanggang mag-grade 6, sumasama kami kay Tio sa uma kung saan siya nagsasaka. Kahit dalawa lang kami ng pinsan ko, masaya na kami dahil malilibre po kami noon ng pagkain kapag tutulong sa mga gawain doon. Tapos binibigyan din po kami ng baon. Kaya kapag walang pasok sa paaralan ay sumasama talaga kami sa kanya. Hirap kasi sa paglalakad ang tiyuhin namin, sir. Buhat ng baldado ang kanyang kaliwang paa. Meron pong taniman ng mais at meron po siyang taniman din ng mga mangga kung saan nangyari ang isang karanasan na hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Nang mga panahon na yon, tahimik masyado ang lugar na pinupuntahan namin. Wala kang makikitang kabahayan sa paligid at bihira lang din na may taong dadaan sa mga kalsada. Noong minsang nagpaalam kami kay Tio Abner na doon matutulog sa kubo sa manggahan, hindi niya po kami pinayagan. Bakit naman po, Tito? Hindi pwede ditong walang kasama mga pamangkin. Pero Tito, okay naman po kami. Malalaki na po kami. Basta, makinig na lamang kayo sa akin. Hindi pwede dito mga anak. Kung kasama niyo ako pwede, pero kung kayo-kayo lang, hindi maaari. Sagot nito, nahalatang meron siyang ibig ipahiwatig. Ang tiyuhin naming ito ay laging may dalang kutsilyo na yari sa tanso. Napansin namin ni Jobert na alagang-alaga niya ito dahil bihira niya lang po ginagamit. Kaya isang araw, tinanong namin siya kung para saan ang magandang punyal na yon. Ang sagot ni Tio Abner, yan ba? Wala lang. Pamana kasi ito ng lolo ninyo sa akin kaya iniingatan ko siya. At alam niyo ba, merong espesyal na katangian ang punyal na ito sa mga sakop ng dilim. Ano pong ibig niyong sabihin, Tio? Takot ang aswang sa bagay na ito, lalo na kapag may karga. Hindi pa namin maintindihan ang ibig niyang sabihin noon kasi medyo palabiro din po talaga si Tio Abner. Hanggang sa malaman na lang namin na ito pala ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan na dulot ng isang mangtas na aswang. Dala ng pagtataka kasi paika-ika nga si Tio namin kung maglakad nun. Minsan ay nagtanong ako sa aking magulang at sa iba pang kapatid ni Tio kung bakit nagkaganon ang kanyang paa. Ang sagot nila, Sir Alex, si Tio Abner at ang asawa niyang buntis na nooy, kakabukod pa lamang, biktima umano ng aswang. Yun ang naging dahilan kung bakit naging baldado ang kaliwang paa ni Tio Abner. Sa aming narinig ay halos hindi pa nga kami makapaniwala noon. Pero totoo talaga na nakaengkwentro siya ng isang mangtas na aswang.
Pero bago po mangyari iyon, sa umpisa, binigyan nga si Tiyo ng punyal ni Lolo na may kargang orasyon pang depensa sa mga aswang kasi nga nagbukod na sila, buntis ang asawa at doon pa tumira sa bukid kung saan walang mga kapitbahay. Noong time kasi na yon, ayon kay Lolo, meron umanong gumagala na wakwak sa lugar na naghahanap umano ng mabibiktimang buntis at bata. Bakit pa kasi sila doon tumira na kung saan sobrang liblib at walang mga kapitbahay? Ito rin po yung lugar na pinupuntahan namin, Sir Alex, kasama si Tio Abner. Sabi niya, kaya doon nila napiling manirahan ay dahil doon umiikot ang kanilang pamumuhay. Si Tio kasi, siya yung sumunod kay Lolo na magsasaka. Yung ibang mga kapatid, naghanap buhay sa bayan. At yun na nga po. Ang mga kwentong ito ay pinatunayan mismo ng Tio Abner noong minsang magkwento siya sa amin ng pinsan kong si Jobert. Aniya, itinago niya lamang noon ang punyal na bigay ni Lolo. Bihira niya lang ito inilalabas sa araw, tuwing gabi lang kapag mag-iikot siya sa taniman. Habang tumatagal ay lumalaki rin ang tiyan ng kanyang asawa. Kumpiyansa lang naman siya kasi simulat sa pool, wala namang may napabalitang may biniktima ng aswang doon. Puro haka-haka lang, kwento-kwento at mga istoryang sabi may nakakita umano. Isang araw, merong matandang napadpad sa lugar naglalako ng gulay. Nagpakilala ito sa pangalang Marita. Kung iisipin ay medyo nakakapagtaka yung pagdating niya sa lugar na yon kasi nga wala naman pong kabahayan doon kaya tinanong siya ni Tio. Napadpad ka yata sa lugar na wala masyadong katao-tao. Butit may bibili naman sa inyo? Pauwi na rin naman ako, iyo. Ito na nga lang ang natitira sa aking mga panindang sitaw. Baka kako gusto nyo bilhin nyo na lang. Ay oo, bilhin ko na yan. Tamang-tama. Taga saan po ba kayo, Manang? Taga doon lang ako sa unahan. Ako si Marita. Saan ho? Doon lang sa dulo. Sige. O siya, salamat dito, Manang. Mag-iingat ka. Agad na umalis ang matanda at kumaway pa sa kanilang mag-asawa. Maayos naman daw ito kausap dahil pangiti-ngiti pa lalo na doon sa asawa ni Tio. Magmula nun, Sir Alex, lagi nang dumadaan yung matanda tuwing hapon bago magdilim. Kalimitan ay may dala na isang bugkos ng sitaw o kahit na anong gulay na doon niya lagi pinapaubos kina Tio. Sa kabila nun, natuwa naman si Tio sa madalas na pagdaan nito kasi kahit papano ay may nakakausap ang misis niyang nagdadalang tao. Hindi talaga nila pinaghinalaan ang matandang si Marita kasi nga maayos daw talaga itong kausap. Ang hindi nila batid, isa pala itong masamang aswang na merong binabalak sa buntis. Unang napuna ng mag-asawa, magmula nung dumating ang matanda sa lugar tuwing gabi, meron silang naririnig na kakaibang ingay ng hayop sa labas. May parang naglalakad at napapadalas ang paghuni ng tiktik. Dati-rati, dumadaan lang naman daw ang mga yan. Makalipas lang ang ilang araw noon, isang hapon, habang kausap ng asawa ni Tio ang matanda na si Marita, napansin niyang parang balisa umano ito dahil panay lingalinga na parang may hinahanap sa paligid. Maya-maya pa ay nagtanong ito kung nasaan si Tio. Nang sagutin itong baka pauwi na, di nagtagal ay tumahimik daw ito at bigla na lamang naglaway ng sobra tapos walang kung ano-ano ay dinumog ang buntis. Nagpambuno sila
At mabuti na lamang naabutan ni Tio Abner dahil tiyempong paparating na talaga siya ng mga oras na yon. At narinig din niya ang sigaw ng asawang humihingi ng saklolo, kung kaya wala na siyang sinayang na oras at tumakbo na pauwi. Pagdating sa bungad ng kanilang bakuran, nakapatong na yung matanda sa buntis. Nanlaki ang mata ni Tio Abner dahil yung mga buhok umano nito ay nananayo. Agad niyang nilapitan at hahatawin sana sa dalang itak habang sumisigaw na papatayin kita. Ngunit kumaripas ng takbo ang matanda na akala mo hindi matanda sa tulin ng pagtakbo nito. Ayon kay Tio, daig pa siya kasi hindi niya talaga naabutan ng habulin niya ito, pero binato niya ng itak at natamaan ito sa hita. Subalit parang wala lang sa matanda sapagkat diretso lang sa pagtakbo hanggang sa maglaho. Sumuot ito sa parte ng lugar na kung saan mayayabong ang mga talahib. Agad niyang tinulungan ng asawa, pinatayo at pinapasok sa loob ng bahay. Noong balikan niya ang itak, meron itong konting bahid ng likido na parang dugo palatandaan na nasugatan ang aswang pagbato niya dito. Napamura na lamang siya noon at nasabing kaya pala parang natakot sa punyal ang matanda noong minsang inilabas niya ito para linisan. Hindi pala normal na tao ang kanilang nakakasalamuha dahil isa pala itong masamang aswang na may masamang balak sa buntis. Sabi naman ng kanyang asawang nooy halos mabaliw sa takot. Umalis na daw sila dahil aswang si Marita. Pagkakalarawan pa nito, bigla umanong nangitim ang mukha at namula ang mata noong dinumog siya, tapos ang mga buhok sa ulo ay gumalaw na nayo ng kusa na akala mo may sariling buhay. Ang nakakatakot pa, inaabot daw ng matanda ang kanyang maselan na bahagi ng katawan na parang gustong tusukin gamit ang kamay nitong mahahaba ang kuko para siguro hugutin ang sanggol sa loob. Ngunit hindi nito nagawa dahil natatadyakan niya. Matapos ang nakakapigil hiningang tagpo na yon, inuwi na lamang ni Tio Abner ang kanyang asawa sa patag para magpatingin sa espesyalista. Sa kabutihang palad ay maayos naman ang kalagayan nito at iilang galos lang ang tinamo sa katawan. Pero ang takot at trauma nanatili pa rin talaga sa kanya, kaya nagdesisyon ito na hindi na babalik sa bukid kailanman. Magmula noon, si Tio na lamang ang pumupunta roon at kung minsan ay doon din siya natutulog mag-isa, lalo na kapag malapit na ang anihan. Yung tansong punyal naman na pamana ni Lolo, simula nung pangyayari na yon ay hindi na niya ito hinihiwalay sa kanyang katawan. May araw man o wala, nakasukbit ito sa kanyang tagiliran. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot kahit mag-isa lang na natutulog sa gabi. Sinabi pa nga nito, kapag magpapakita ang salot na aswang sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na harapin, labanan at papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng tansong punyal. At ang mga sinabi niyang ito, talagang nangyari, Sir Alex. Nagkaharap talaga sila ng mangtas na aswang. Isang gabi, mag-isa lang si Tio Abner sa bahay nila sa bukid. Hindi kalakihan yung bahay, sakto lang po sa mag-asawa, pero maayos ang pagkakagawa. Maliwanag ang kapaligiran ng gabi na yon, buhat ng maliwanag din ang sikat ng buwan. Pagpatak ng 9:00 pasado ng gabi, matutulog na sana siya noon, ngunit ilang sandali pa'y bigla na lamang may bumagsak sa kanyang bubungan. Sobrang bigat na kung anong nilalang ang nakapatong doon. Na kung hindi yero ang kanyang bubong, sabi pa ni Tio,
Paniguradong mabubutas talaga yun sa sobrang bigat at lakas ng pagbagsak. Pumuga talaga yung bahay kaya napamura si Tio nang wala sa oras. Hayop ka. Kung sino ka man, humarap ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Matapos niyang magsalita, sinundan iyon ng malakas na paghuni ng aswang sa labas. Lumundag ito papunta sa lupa at nagpaikot-ikot sa kanyang bahay na parang naghahamon din. Dito na dali-daling kinuha ni Tio ang punyal na yari sa tanso at itak. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng bahay dahil nais niya rin talaga na makaganti sa aswang. Pagkalabas niya, wala siyang makitang nilalang. Patakbong nagpaikot-ikot si Tio sa bahay nila pero hindi nagpapakita. Kaya mura siya ng mura, hinahamon ang nilalang na kung malakas ito, magpakita at magdumog sila. Makalipas ang ilang minuto, hindi talaga nagpaparamdam. Pero pagkukwento ni Tio, noong mga sandali na yun ay iba ang kanyang nararamdaman. Parang may presensya talaga ng negatibong enerhiya sa paligid at parang may nakamasid sa kanya. Ngunit, hindi siya nagpapadala sa takot bagkus. Hinahamon pa nga niya ang aswang. Naglakad siya papunta sa butas doon malapit sa mga puno ng mangga. Nang walang kung ano-ano, mula sa himpapawid, hindi niya batid na pabulusok na pala ang aswang papunta sa kanya. Kaya ang nangyari, mula sa likuran ay inatake si Tio Abner ng aswang dahilan na mabitawan niya ang itak at nahulog ito sa malalim na butas. Pilit umano siyang hinahatak pa itaas, ngunit hindi magawa ng nilalang buhat ng dahil siguro sa punyal na nooy hawak pa rin niya sa isang kamay. Sobrang agresibo ng wakwak. Yung mga buhok nito pumapasok sa mga mata at ilong ni Tio. Subalit lumaban talaga siya, Sir Alex, at nung makahanap ng tiyempo, nasugatan niya sa kamay na nakahawak sa kanyang balikat. Kaya napabitaw ito. Kitang-kita ni Tio sa bawat pagtama ng punyal, umuusok ang balat ng aswang. Isang patunay na ang patalim na yun ay may kakaibang katangian pagdating sa labanan kontra aswang. Ngunit ang nilalang Sir Alex, pilit na lumalaban sa kanya. Hindi rin natitinag kahit nagkausok-usok na ang katawan na parang gusto rin talagang patayin si Tio. Kaso, mabilis at alerto ang tiyuhin namin noon. Kaya nung nakakita siya ng pagkakataon, buong puwersa niyang itinarak ang punyal sa tiyan ng aswang. Pagkatapos ay iginuhit sa loob kaya nagkalasog-lasog ang lamang loob. Nang mga sandaling yon, patuloy pa din na lumalaban ng aswang kahit na malala ang sugat. At sa kasamaang palad, Sir Alex, nakagat ang braso ni Tio Abner at itinulak siya nito papunta sa malalim na hukay. Nahulog siya sa loob at mabuti na lamang hindi ulo ang unang tumama sa malaking bato sa ilalim kundi ang kanyang kaliwang paa dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Akala pa nga niya noon, yun na ang kanyang katapusan. Ngunit nagising siya ng madaling araw. Hawak pa rin niya ang tansong punyal sa kamay at halos hindi na umano siya makakilos dahil ang dami niyang sugat sa katawan at hindi rin maigalaw ang kaliwang paa. At sa kadahilan ng walang makakatulong sa kanya ng mga sandali na yon, humiga na lamang si Tio sa ilalim at naghintay ng umaga. Pero kahit maigalaw pa niya ng maayos ang kanyang katawan, sabi niya, hindi pa rin siya makakaakyat doon kung walang tutulong sa kanya. Paano kasi? Napakalalim ng butas noon, nasa mga 10 hanggang 12 feet ang lalim. Kaya hayon, naghintay na lamang siya na may taong dadaan doon. Kung hindi nyo na itatanong, kaya nagkaroon ng butas doon
ay dahil may nagte-treasure hunting daw pagkatapos ng panahon ng hapon. So ayun na nga, mabuti na nga lang sabi ni Tio noong bumagsak siya sa ilalim ay hindi siya napuruhan. Na kung nagkataon, bangkay na siyang maiahon. Si Tio ay umuwi sa kanila bago magtanghali at babalik naman pagsapit ng hapon kaya nung mapansin ng kaniyang asawa na hindi ito nakauwi, agad pinasundo sa mga kapatid na lalaki. Kaya ang nangyari Sir Alex, hapon na siya naiahon sa hukay. Halos hindi makagalaw si Tio Abner dahil bukod sa mga sugat at bali, labis ang kanyang pagkagutom. Ganun pa man, abot langit ang kanyang pasasalamat sa mga kapatid dahil narinig niya ang boses ng mga ito na nagtatawag sa kanyang pangalan. Kaya nung sumagot siya at sumigaw, agad siyang natuntun ng mga ito. Samantala, sa ibabaw naman nun Sir Alex malapit sa butas kung saan nagdumog si Tio at ang aswang. Kapansin-pansing napakaraming dugo sa lupa. Akala pa nga ng mga kapatid ni Tio sa kanya ang mga dugo na yun pero wala naman siyang malalang sugat talaga kundi yun lamang kagat ng aswang na hindi naman labis ang pagdurugo. At sabi sa kanila ni Tio, sa aswang galing ang mga dugo na yun sapagkat malubha umano ang sugat noon mula sa punyal na yari sa tanso. Sinundan nila ito Sir Alex. Napansin nila na ilang beses nagpahinga ang aswang sa ilalim ng mga puno ng mangga base sa naiwang marka sa lupa. Sinundan nila ng sinundan, ngunit kalaunay hindi rin natuntun dahil nawala yung mga dugo sa lupa. Matapos nun, agad nilang sinugod si Tio Abner sa ospital. Gumaling naman siya pero yung kanyang paa sa kaliwa Sir ay naging baldado. Nakatuwid na lamang ito dahil sa matinding pinsala sa tuhod kung saan unang tumama sa malaking bato. Samantala, doon naman po sa bukid Sir kung saan nangyari ang labanan, hinanap ng mga kapatid at mga paryente nila Tio ang aswang. Makalipas ang isang araw, meron silang nakuhang impormasyon na meron umanong nakitang bangkay ng matandang babae na punong-puno ng mga sugat ang katawan sa isang kubo sa bundok at halos maputol daw ang tiyan nito sa laki ng hiwa. Laking pasalamat ni Tio dahil ayon sa kanya ay nakaganti siya sa hayop na aswang na yon. Natupad ang gusto niyang mangyari sapagkat ang natagpuang bangkay ay walang iba kundi ang matandang mangtas na aswang na si Marita. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Kabalyero ng Mindanao. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Rancid Horror Stories na nag-rejoin. Thank you po sir. Kay Jaber Amindato na 1-month member na. Supporter, thank you po sir. Kay Cheng's Channel na 14 months member, thank you. Kay Story Hike Subtotski 34 months, thank you. Kay Mr. L 2 months, thank you. Kay Jeffrey Bunyad 23 months, thank you po. Kay Rose Kim 16 months na, thank you po. Kay Mike 31 months member na, thank you po. Kay Susan Dorn 5 months, thank you po. Kay Samantha Cruz 5 months, thank you. Kay Rosary Jayarante 7 months, thank you. Kay Johnny Alviola 25 months member na, thank you. Kay Jim Similia 29 months, thank you. Last but not the least kay Christine Olzon 49 months member na. Thank you po. At syempre sa mga commentators natin, last update na nag-comment, no? Babatiin po natin sila mga kaibigan. Unang-una kay Filipina Palsario, kay Jason Manalo, kay Elmer Vergara, kay Mary Eslar, Rodelio Cruz, kay Zoraida Longchamps, kay Rodel Caliso, kay Jim, kay Hazel Fiesta, Maugdang Rubilyar, kay
Melanie Helican, kay Jen Liam, kay Nimuel Joshua Magdaong, kay Rexy Abergas, Maricel Caramansion, Arlene Kulsbes sa German Marasigan, kay Jackie Makadey, kay Christy Harm ng Germany, Jonathan Barba, Heidi Gregorio, and last but not the least, kay Blesilda Basig. Sabi niya, "Hi, salamat, tagal ko na pong hinahanap ang channel ninyo, magfo 4 months na." So, tandaan niyo po, SMCE Aswang Stories. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.